Naku mga ka-art lover, talagang magigimbal kayo dito at sasabog ang inyong puot, ang inyong damdamin kapag narinig nyo mamaya ang totoong voice recorded na boses ni Kibuloy habang pinapagalitan niya si Stephanie at iba pang magagandang innermost pastoral niya dahil sa nalaman niya na mayroong isa doon na nagipag-chat at nagipag-boyfriend sa internet. Kaya grabe pala, kaya pala hindi nakakaalis yung mga babae diyan dahil merong sobrang pagbabanta. Death threat. Narito si Arlene Stone, atin pakinggan ang kanyang mga revelasyon. I don't have any experience with any man because I was 15 years old when I know the ministry. I was 16 years old when I joined as a full-time worker. The pastorals were typically between the ages of 12 and 25, who prepared Quibeloy's meals, cleaned his residences, gave him massages using lotion, accompanied him in his foreign travels, and engaged in sex with the pastor in what was referred to as night duty. For some pastorals, night duty began before the pastoral reached the age of 18. The indictment document reads, "The prosecutor said a night duty with Quibeloy was made under the threat of physical and verbal abuse and eternal damnation." Stone said most church members were clueless about the night duties and the spiritual wives, well-guarded secrets in the pastoral care department during her time. The pastorals, she added, were abused physically, emotionally, and some even sexually. Grabe no, yung before reach the age of 18, bago mag-18, ang sabi ng iba unang menstruation daw, ibig sabihin nasa 13 or 14 years old pa, yung unang menstruation ng gusto niyang dalaginding ay doon niya i-offer sa kanya. Doon natitirahin ni Mang Kanor. Kaya sa ano pa lang sexual abuse sa minor ay sentence to death na ito. Dito pa lang na kaso, isang katirbang kaso. Ay hindi lang isang katirba, milyones na kaso ang hinaharap niya ngayon at mayroon pang darating na marami. Kasi yung mga nabiktima niya ay nagsisumbungan na ngayon sa pulis dahil alam nila na wala ng power si Kibuloy. Kaya patong-patong na ang claim nila. Ang nagreklamo ngayon, napakarami na. Kaya ito'y ito'y tadhana niya kasi niluloko niya ang sangkatauhan at hindi lang yan, lahat ng membro na loyalista niya ay niluloko niya rin at ginagamit niya. At pati ang Diyos ay parang niluloko niya rin. Yung Diyos Ama ay tinanggal niya sa kanilang doktrina at ang naiwan si Jesucristo at siya. At siya yung anak ngayon ng Diyos. Si Jesucristo ang Ama daw. Naku, maling-mali na pagtuturo. Balik tayo sa ating video kay Arlene Stone. Alam niyo bakit yan nagagawa yan? Kasi yung mga administrators niya, yung mga spiritual wives niya, sila yung nagfa-facilitate. Sila yung pumupunta sa iba't ibang bansa para maghanap ng mga batang babae na sa tingin nila ay magugustuhan ni Pacquiao pagka inihandog nila. Sila yon. Gusto ko pangalanan ko kayong lahat dito. Challenge me. And I will take that challenge very, very quickly like a heartbeat. Kapag ayaw ng pastoral na gampanan yung kanyang night duty, tinatakot sila or pinagbabantaan ng eternal damnation. Sabi mo, anointed ka? Pastor Kibuloy, meron akong anointing oil, Anointed din ako. Anointed din ako kasi meron akong anointing oil. Itong anointing oil na to, ganito yung mga anointing oil na pinapainom mo sa mga pastoral kapag ayaw nilang makipag-sitting sa'yo. Kasi meron silang demonyo. Ito yon. Naalala mo? Mga pastoral, confirm. Meron din ako nito, marami. Pinapanligo ko to sa buhok ko kasi maganda to sa buhok. Anointed na ako Virgin Coco diba? yata Pareho yan, tayo, anointed. Iba nga lang yung ano ko. Anointed ako to bring you down. Anointed ako to find justice for your victims. So gusto kong i-play itong Ito na. itong
itong voice recording again ni Mang Kanor na ni-record ng pastoral habang siya ay nagmi-meeting. Hindi niya alam, pero ginawa namin ng caption. So you guys, if you can visit our Facebook page, no, sa Justice Cry for Pastor Apollo Kibuloy's victims, yan po yung ating yan po yung ating Facebook page. We created that, all the victims, no, na nandito na lumalaban. Kami po ang nagmamanage sa Facebook page na yan. So, gusto kong ulit to. I-play ulit to. At kasi Bisaya, so I am going to translate it into Tagalog or English, no? Para maintindihan ng lahat. Ito na. Pakinggan natin. Okay, let's play. Ito na si Mang Kanor, ito na. Mang Kanor. Ikaw, panik, ay number 1 niya. Pwede nilapas niya. Ang makagamit sa inyo, ang anak lang. Walay lain, walay kabubuton niya. Ikaw, panik, may number 1 niya. Yung ibig sabihin niyang magagamit sa inyo ay ang anak lang, siya yung anak. Kaya lahat ng innermost circle diyan, pastoral, outer circle, kung ano mang circle, nagklaseng circle yan, lahat yan ng babae kapag type niya ay gagamitin niya talaga. Dahil yun ang sabi niya na kayong lahat ay makagamit sa inyo ay anak lamang. Grabe naman. Sudumi. Pag gilapas ni mo, imong gilapastangan ang balaod. At yun kang ulay Yan ko si kaluod, Stephanie. pinagi sa duha o tulo ka saksi. Nabingwit na satanas doon. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganong gapakita pa man sila diyan, malipayon sila. Kay dili sila malipayon. Kato sila, gukuro na ko to. Abinlag, tapos na po sa ila. Pabayaron ko sila tanan. Kay naiutang sila sa ministry na ako. Naiutang sila sa kingdom. Bubayad to sila madali, madugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Pila na kapastoral na naigo nga tapad sa kuha. Iya pa ninyo. Di man niya ko mapasakitan, membro-membro lang. Pagka nakig-contact ng lalaki diha, nakig-sex ka na sa iya. Ihatag mo na yung kaugalingon sa iya. Pag sa internet, I love you ka na, ihatag mo na yung kaugalingon sa iya. Dato ko, nagsali ko sa imo, ihatag na kung gugman ako sa imo, gitraidor ko nimo. Driver, gitraidor ko nimo. Kung sa'yo akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong buhaton. Ikaw ugang driver, patyon ta ka. Siguraduon na ako mamatay mong duha. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. O bitaw ang Muslim, doon ay honor killing. Teka, dinawit pa yung mga Muslim eh. Ikaw yung walang honor. Ikaw kasi ay nagtatag ng simbahan. Bakit patay-patay killings ang mo? Ang palaging binabanggit mo, papatayin mo yung driver at saka yung pastoral mo kapag nahuli mo. Bakit ganun? Habulin mo, 5 years, 10 years, habulin mo. Buhay ka pa kaya? 74 ka na ngayon eh. I-plus 10 years, ugod-ugod ka na niyan. Hindi ka na makakahabol pa. At hindi ka naabutin pa ng 5 years. Matitigok ka na sa rihas kasi dadalhin ka na doon sa Amerika. Doon ang trial mo, hindi mo mababayaran lahat doon ng mga tao. Kaya yan ang sa'yo, curse ng Diyos. Sinumpa ka ng mga taong niluluko mo. Grabe naman ito. Habulin niya, papatayin niya. Pastor ka eh. Nakalimutan mo yatang pastor ka. Demonyo. Katulad ng kumpare mo. Ayan Kaya sa mga Muslim na nakarinig anong masasabi nyo dyan? Sinasali pa kayo. Honor killing daw, grabe. At jealous daw siya sa mga Muslim dahil maraming asawa ang mga Muslim. Yun naman ay tradisyon ng Muslim.
hindi yun tradisyon ng Kristiyano. Di ba wala tayong paki doon? Dito tayo makialam sa kababuyan na ginawa nito. Ay ano, hinahalikan pa yung mga Ukrainian na bata. Kaya pala maraming nawawala, nakidnap na mga magagandang bata. Baka yun yung nasa basement niya na natagpuan ng mga pulis ng PNP. Okay, tapusin natin tong kanyang recorded na boses na sabi ng mga taga-TOGC, hindi daw si Kibuloy. Klarong-klaro naman, kung robot ito, dapat walang damdamin, walang emosyon kapag nagsalita. Galit nga siya kay Stephanie. Paning yung tawag niya, paning. Kaya hindi ito robot, siya talaga to. Dili na mo katalikodan ng ministry. Pwede mo makamatay. Pero yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto ninyo matalikod. Sulod daw mo ng PA, be. Bisang kadre ka lang, sulod ka ng PA. Pagka naka-lecture na kagkapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag di gawas ka, bukurong ka, patsyon ka. Sulod mong mafia, sulod mong gobyerno sa Amerika. Pag ipasulod ka diya sa ilang CIA, ipasulod ka sa ilang FBI, ipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa ubang mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo, talikod ka, di ka kukuron. Teka, bakit kinukumpara mo yung simbahan mo sa mga mafia, sa mga sindikato, sa CIA, sa FBI, at kung saan-saan, pati pa yung NPA, dinamay mo. Simbahan ang ginawa mo eh. Hindi yan sindikato. Dito lang sa sinabi mo, hindi pala ito simbahan. Bali, kinakaber mo lang ang sarili mo. Ikaw pala yung leader ng sindikato. Kasi parang mafia eh. Kapag umalis, tatalikod, papatayin mo. Grabe na pagbabanta. Ito dapat ibigay kay itong voice recording na to, ibigay ito kay doon kina Risa Hontiveros para maisama to sa kaso na death threat niya sa kanyang mga pastorals o mga cart lover. Comment nyo mamaya sa ating comment section ang inyong mga saloobin kung anong naramdaman nyo dito nang narinig nyo itong mga voice recording ni Kibuloy dito. Tapusin na natin. Inani ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwedeng mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na'y magukod sa inyo. Patay jud mo dito. Kapahamakan ang inyong ginatuan. I-implement ko na ito na. Parang hunahunaan ninyo na ba? Pakalaluman ninyo ang pangunahuna ninyo sa ministry na ako. May pamilya mo. Ikaw pa ni, may inahan ka din, may suon ka. Katuwing soul ni mo, at tinang imo yung soul sa gawas. Kung doon natanan, wala ibili na. Inana ka lalo mong commitment na ito diri. Pero nakik-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa diri. Sampang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako diri, may yung tumanon. Dili mo pwedeng mutuman diri sa gusto ninyo, kadili na akong gusto. Kapuyon kumagyod ang animal, anak po, satanas diri ba? May ibog ko ng mga muros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Para mawala ang stress. Hinan ako ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kay di na nakabubutol sa mahan. Okay, so hanggang dito lang tayo magtapos mga ka-art lover. Sinama niya pa yung mga Muslim eh. Yung sa Muslim naman ay tradisyon nila yon na pwedeng mag-asawa ng marami. At pinakasalan yon at may seremonyas yun, may dowry. May pagbibigay ng halaga sa mga babae. Hindi katulad mo na basta-basta mo lang lapain, mangkanor ka talaga. Okay, so hanggang sa muli mga card lover, ako magpaalam na. Comment nyo na lang ang inyong mga saloobin sa ating comment section down below. God bless us all at ingat kayong lahat.